Hello everyone and welcome back. Ito po si Doc Ed Padama at ngayon pag-uusapan natin gamit ang wikang Tagalog at English yung paraan ng pagsusulat ng tinatawag nating Chapter 3. Ang pamagat ng Chapter 3 ay Research Design and Methodology. So karaniwan, ito ang pinakahuling bahagi kapag ang ipinapasulat o ipinagagawa sa inyo sa inyong research ay yung tinatawag nating research proposal. So kung research proposal yan, ito ay naglalaman lamang ng 3 kabanata, 3 chapter. Chapter 1, Chapter 2 at Chapter 3. Ano-ano yung mga pamagat ng chapters na ito? Chapter 1, the problem and its background. So, meron tayong iba't ibang bahagi ng Chapter 1 at meron din tayong mga video nito sa ating Chapter 1 series kung paano isulat itong mga bahagi na ito sa ating YouTube channel. And then Chapter 2 is review of related literature and studies. At kapag natapos nyo na itong naunang 2 kabanata, itong Chapter 3 ay yung huling kabanata na dapat nyong isulat kapag kayo ay pinapagawa, ulitin natin, nung tinatawag nating research proposal. Bakit proposal? Kasi hindi nyo muna i-implement, hindi nyo muna gagawin, hindi muna kayo maglalabas, magbibigay, magdidistribute ng data galing ang instrument ninyo kung ito ay yung tinatawag nating research proposal. Dahil kapag kayo ay gagawa ng tinatawag nating full research, ito yung research na merong 5 chapter, karaniwan. Chapter 4, yung presentation, analysis, and interpretation of data. Ibig sabihin, naglabas na kayo ng instrument, nagpasagot na kayo ng survey questionnaire ninyo, ginather na ninyo ito, kinuha na ninyo, i-analyze na ninyo ngayon gamit ang statistical treatment kung ito ay quantitative research. At pag nagawa nyo na yon, saka nyo lang pwedeng isulat yung Chapter 4. Doon na hati itong 2 pinag-uusapan natin na research proposal at yung full research na merong 5 kabanata. Okay, punta ngayon tayo doon sa pag-uusapan natin ngayong araw na ito, yung Chapter 3, yung research design and methodology. So gamit natin ito para meron tayong guide kung ano yung iba't ibang bahagi ng research design and methodology. Para sa akin, personally, kung titignan ko at ikukumpara ko itong 3 kabanata doon sa unang 2, Chapter 1 and Chapter 2, ito ang pinakamadali. Okay? Hindi ko lang sinasabi ito dahil marunong na akong magsulat ng research. Dahil kapag inilagay ko yung sarili ko sa lugar ng mga research writers, ng mga estudyante, makikita nyo, ito ang pinaka mabilis isulat doon sa mga chapters na binanggit ko na 3 para sa research proposal. Bakit? Anong dahilan? Dahil ito ay narrative, nagkukwento lang kayo nung mga ginawa ninyo, yung mga pinagdaanan ninyo, yung mga ginamit ninyo doon sa inyong research. At ito yung mga laman nitong Chapter 3 na ito. Ano-ano ba yung laman ng Chapter 3? Okay, number 1, yung unang bahagi ng Chapter 3 ay yung tinatawag nating research method and technique use. Research method and technique use. Enumerate muna natin yun yung una, research method and technique use. Ikalawang bahagi, yung instrument use. Ikatlong bahagi, yung validation. Ika-4, data gathering procedure. At yung ikalima, data processing and statistical treatment. Ulitin ko, ang operant word, ibig sabihin ang salitang kailangan yung palaging tandaan na gagamitin palagi sa pagsusulat ng Chapter 3 ay narrative. Narrate, ibig sabihin, magkukwento lang kayo ng mga bagay na binanggit ko kanina. Anong method, anong design, anong instrument, ano yung validation process, papaano ginawa itong instrument, at kung ano-ano pa. Okay? Simulan natin doon sa unang bahagi, research method and technique use. Itong research method and technique use can be written in 1 paragraph. Ulitin ko I am going to emphasize, itong unang bahagi na research method and technique use can be written in 1 paragraph. Now, ano ang laman ng
talaan nung paragraph na yon. So, ang laman nito, dahil ang title niya ay Method and Technique Used, ipipresent nyo lang yung method na ginamit ninyo. Example, ang ginamit ninyo is quantitative, descriptive, quantitative research, and then descriptive ang design na ginamit ninyo. So, anong gagawin ninyo? Paano nyo isusulat itong isang paragraph na ito? Start by presenting the method, and then the definition of the method, and then yung pangatlo, the rationale or the reason why you use this method. Ulitin natin. Sa method muna, halimbawa, ang research ninyo is quantitative research. So, sasabihin nyo doon sa paragraph na yon, the research method used in this study is quantitative research. Tapos sabi natin, pangalawa, give the definition. It is defined as, pwede nyong gamitan ng citation according to ganito, halimbawa, Padama 2020, quantitative research is, present nyo yung definition. Okay, na-present nyo na yung method, yung definition. Yung pangatlo, rational of the rational, reason kung bakit ito yung method na ginamit ninyo o pinili ninyo. This method was used because it is appropriate and relevant for the study in order to present the objective or the goal of what is being investigated. Ganun lang, di ba? Ilang sentences lang yun. Actually, isa or dalawang sentences lang yun. And then after that, present the technique used or the design used. Ang design niyo is either correlation, descriptive, experimental. Ganon ulit yung proseso, yung unang sinabi natin. Present ninyo, give the definition, and give the reason kung bakit nyo ito ginamit. So, yung susunod halimbawa na sentence, ang the research design used for this investigation or for this study is the experimental research or the correlation research or the correlation design. Okay? So, give the definition. According to ganito, correlation is ganyan-ganyan. O, present the definition. After that, present the reason. Correlation design is necessary because we are going to compare two variables that is presented or reflected in our research title or in our research goal or in our research objective. Kailangan gamitin itong design na ito kasi ito ang objective ng aming research. Maikumpara at malaman kung sino yung mas effective. Si variable A ba o si variable B? At para magawa ito, kailangan namin gamitin yung tinatawag na experimental design. O ganun, di ba? Meron kayong dahilan kung bakit ito ginamit. Tapos na yung unang bahagi nung tinatawag nating research method and technique used. Dito sa chapter 3, yung ikalawang bahagi na. Ano yung second part? Population and sample. So, ang gagawin ninyo, start with the general location of your study. Saan nyo ba gagawin? Ang pinag-uusapan na natin is population and sample. Population and sample of the study. Start with the general location of your study. Anong ibig sabihin kapag general location? Saan nyo gagawin ang inyong research? Malamang sa school, sa community, sa barangay, sa isang organization, tapos ilagay nyo kung anong location. So, granted, among these examples na binigay ko, sa isang school, i-present nyo yung school with the authority coming from yung ethics committee na pwedeng ilagay o i-present yung pangalan ng school. So, granted, halimbawa, binigyan kayo ng approval. Sige, pwede nyo gamitin yung pangalan ng school. I-present nyo yung pangalan ng school, saan siya located, ano-ano yung mga level or courses na ino-offer, parang background. Okay? And then, move in doon sa population. Ang enrollee sa school na ito for this school year is ganito. Kung gusto nyo ibigay yung breakdown, okay lang. Pero huwag nyo masyadong habaan. Kasi population and sample ang focus nyo eh. So, present ninyo ilan lahat yung naka-enroll. Population na yun. Okay?
Then, sabi ko nga, if you want, pwede nyong i-break down. Among these total number of enrollees, 50% of them are in the basic education, and then 50% is in the college level. O, population yun, yung totality. Pag pinag-uusapan natin is population, yung kabuuan. So, anong ginagawa ninyo sa chapter 3? Kinukwento nyo lang. Ninanarrate nyo lang. Balik tayo doon sa una kong sinabi sa inyo na tandaan nyo palagi kung nagsusulat o habang nagsusulat kayo ng chapter 3, dapat nagkukwento kayo. So, ikwento ninyo yung environment kung saan gagawin yung inyong research. Yun ang tinatawag nating population of the study. Now, mayroong kadugtong ito, population and sample of the study. Ano naman yung sample? Hindi nyo pwedeng kunin, hindi nyo kayang kunin dahil masyadong malaki. Halimbawa, ang population is 5,000. 2,500 nasa basic ed, 2,500 nasa college. Kahit 2,500 college ang gagamitin niyo, malaki pa rin yun. O halimbawa, nakalagay sa research nyo, mga freshman students. Ang freshman students, yun yung pinakamalaki. Siguro mga nasa 1,000 ang population. Okay? Malaki pa rin yun. Kaya, ang tinatawag nating sample ay yung kukunin yung representative ng population ninyo. So, halimbawa, out of 1,000 freshman students, ang sample nyo lang na magre-represent sa 1,000 ay, example is 600. Okay? At least more than 50%. Meron tayong paraan para makompute yan. I-search nyo sa Google yung Rausoff calculator. Makikita nyo yung exact number. So, halimbawa, 650 ang kailangan nyo doon sa 1,000. 650. Ngayon, dito sa sample of the study, ano ngayon ang isusulat ninyo? Isulat ninyo kung papaano nyo kinuha yung sample of the study. Papaano nyo kinompute yung sample of the study. Ano ang criteria nung sample of the study ninyo? Ano yung sinasabi nating criteria? Sino ba ang sample ninyo? Mga first year. First year na merong subject na ganito. Halimbawa, mathematics. Criteria yon. Okay? Now, yung papaano i-compute, ikwento nyo lang. Ginamitan nyo siya ng Rausoff calculator. Out of 1,000, ito yung lumabas. At itong mga ito, halimbawa 650, paano nyo pipiliin doon sa population? Ang tawag natin dyan is sampling method. Halimbawa, random sampling. Diba? I-discuss nyo din yung random sampling. Ano ba ang random sampling? Ito yung walang specific pattern. Out of 1,000, pumili kayo ng 650. Okay? Pwedeng draw lots, fishbowl method. Lagay nyo yung mga pangalan sa isang lalagyan, tapos bumunot kayo ng 650, that's random sampling. Ikukwento nyo rin ito doon sa sinusulat nyo under nung sample of the study. Tapos na tayo doon sa dalawang bahagi ng chapter 3 ninyo. Ikatlong bahagi, instrument used. So, yung instrument, pag sinabi nating instrument, ito yung tool na ginagamit para makakolekta ng data. Para makakolekta ng data. Usually, kapag quantitative research, ang ginagamit yung tool ay survey questionnaire. So, meron kayo doon mga tanong, tapos meron kayo doon mga scale na nakalagay, and then checkan ng mga respondents ninyo yung mga sasagot kung ano ang equivalent na sagot nila doon sa scale na yon. So, yun ang tinatawag nating research instrument. It is used to gather data. Okay? Sa qualitative naman, iba naman ang kanilang instrument. Usually, interview, focus group discussion, at kung ano-ano pa. Okay? We are talking about doon sa quantitative part ng research ninyo. So, kung ito ang instrument ninyo, survey questionnaire, ano ang dapat nyong isulat dito sa chapter 3? Isulat ninyo kung papaano nyo ginawa yung instrument. Okay?
ano yung proseso ng paggawa nyo ng instrument. Kasama na dito sa proseso na ito, yung susunod na bahagi, which is yung validation ng instrument. So, halimbawa, the instrument was created using the following guidelines, which is the statement of the problem, in order to create the questions contained within the actual instrument. Nagkukwento kayo, hindi ba? And this was, kung gusto nyo ilagay, nag-pilot test pa kayo, nagpa-proofread pa kayo, ikwento nyo doon. And then, after that, yung susunod, validation. Yun din yung pang-apat na bahagi. Ano ang validation? This is part of the instrument used. Ang validation ay yung proseso ng pag-check. Kailangan may check and balance yan eh. Hindi pwedeng kayo lang gumawa ng instrument tapos dinistribute ninyo. Ang mag-check dapat sa labas. Ibig sabihin, hindi kayo. Mas mataas. Ibig sabihin, superior or in authority or expert. So, ang tawag natin sa mga nagva-validate are validators or experts. Okay? Sila yung mga taong may kinalaman, relevant yung area nila, field of specialization, doon sa study na ginagawa ninyo. So, halimbawa, kung ang study ko ay tungkol sa pagtuturo o epektibong pagtuturo ng mathematics, sino ang validators ko? Siyempre, yung mga expert sa mathematics. Hindi kayo kukuha ng validator na expert sa labas ng mathematics. Hindi pwedeng expert sa English. Hindi pwedeng ang specialization niya wala sa math. So, pwede siyang dean ng mathematics, pwedeng engineer, pwedeng statistician, mathematician, at kung ano-ano pa. Basta, yung area of specialization niya related sa study na ginagawa ninyo. Okay? Yun yung tinatawag nating validation. Ano ngayon ang isusulat ninyo doon sa chapter 3? Isulat nyo yung proseso. Sagutin nyo yung tanong, how did you validate? Ikwento ninyo, papaano nyo dinaanan yung validation. So, after creating the instrument, we acquired the services of the following experts. Huwag nyo na ilagay yung pangalan. Yung expert, lagay nyo yung qualification nila. Isang mathematician, isang statistician, isang engineer. Okay? And then, they were able to certify that the content of the instrument is valid and relevant to the research being conducted. Ganun lang kasimple yung bahagi ng tinatawag nating validation. Okay, sunod. Data gathering procedure. Second to the last, data gathering procedure. Papaano naman sinusulat yung data gathering procedure? Pero bago yan, ano ba yung data gathering procedure? Isa itong proseso, kaya siya procedure. Proseso kung papaano kayo nag-gather ng data. Na-validate na yung instrument, di ba? So, pwede na siyang i-distribute. Yun, mula sa bahagi na yon hanggang doon sa distribution nyo, papaano yung una nyong ginawa? Nag-acquire kayo ng permit. Di ba? Hindi kayo pwedeng basta-basta mag-distribute, ha? Kailangan mag-ask kayo ng permit. So, halimbawa, yung unang stage ninyo is verbal. Verbal muna, nagpaalam kayo, and then ni-require kayo na sumulat, gumawa ng letter, tapos sinubmit ninyo, and then after na na-approve ito, saka kayo pumunta sa mga kwarto kung face-to-face yan, or nag-distribute ng link sa Google Forms para pasagutan doon sa mga respondents. Yung sinabi ko na yon, kailangan ikwento ninyo doon sa bahagi ng data gathering procedure. So, halimbawa, napasagutan nyo na. Papaano nyo ngayong kinuha? Papaano nyo ginather? Paano nyo na-retrieve yung data? So, kung Google Form yan, immediately after answering the form, and then clicking submit, the data immediately was submitted to the writers or the researchers. Ganon, okay? Pag face-to-face naman, ikwento nyo din papaano nyo nakuha, gaano katagal, iniwan nyo ba,
tapos binigyan nyo sila ng ilang araw, tapos binalikan nyo ba? Yun yung sinasabi nating procedure kung paano kayo nag-gather ng data. Ikukwento nyo lang yun. Okay. The last part, which is very simple. Okay? Ano ang title ng last part? Data Processing and Statistical Treatment. Bakit simple? Sir, statistical treatment yan. Ito yung thinking ng iba na kapag statistical treatment, akala nila magko-compute, walang computation dito sa chapter 3 at dito sa bahagi ng data processing and statistical treatment. Isi-simplify ko lang sa inyo para mas madali nyo maintindihan bago nyo maisulat, para ganahan kayong magsulat. Ang gagawin nyo lang dito is to present the statistical formula that you will be using. I-present nyo lang yung mga formula na gagamitin niyo. Kung hindi nyo alam, ask a statistician or mathematician, ano po ba ang pwedeng mga formula na pwedeng gamitin sa ganitong study namin? Halimbawa, correlation. Di ba? So, sa kanila manggagaling yan. Kung ano man yung formula na yan, halimbawa sabihin nila t-test, z-test, ANOVA, Pearson R, at kung ano-ano pa, isulat lang ninyo. And then, hanapin nyo yung formula. Online. Pwede yun, i-google nyo lang. May makikita kayong formula doon. Tapos, pag isusulat nyo na yung chapter 3, ang gagawin nyo lang, gawa lang kayo ng introductory statement. The statistical formula used in this study are the following. Ganun lang, introductory statement lang yon. Okay? And then, immediately after the introductory statement, ilagay nyo na yung mga formula. Una, halimbawa, measure of central tendency, mean, o kaya percentage, kung kailangan nyo ng percentage o gumamit kayo ng percentage. So, anong ilalagay ninyo? Title ng formula. Brief description of the formula. The formula itself. Tapos yung legend ng formula. Nakuha nyo. Ulitin natin. Kasi uulitin nyo lang ito sa ibang formula. So, halimbawa, 3 ang formula na gagamitin ninyo. Percentage, mean, tapos, halimbawa, Pearson R. Halimbawa lang, example. Itong 3. So, una, after the introductory statement, present the title of the formula, period. Tapos, yung short description of the formula. This formula is used for, saan siya ginagamit. And then, after that, yung actual formula. And then, after the actual formula, sa ilalim nun, yung legend. Legend, halimbawa, ano ang ibig sabihin ng mga variables na to? Yung X, Y, yung Z, tapos lagyan nyo ng equivalent verbal description ng mga variables na yon. Okay? Actually, that's it. That's already the last part of chapter 3. So, again, I hope this was able to help you get an overview, makita ninyo kung ano lang yung laman ng chapter 3 at papaano siya dapat isulat. So, ang kailangan nyo lang dito talaga is to compose, isip kayo ng paraan kung papaano nyo maikukwento itong mga bagay na laman ng chapter 3 na pinag-usapan natin. And then after that, you're done with your research proposal. So, again, I hope you were able to get something out of our discussion for today. And at the side of your screen, may makikita kayong mga suggested videos dyan, including yung mga tips para sa defense, lalong-lalo na kung malapit na kayong mag-defense. And then, please help my YouTube channel by clicking the subscribe button. Usually, merong icon dyan sa lower right side. And then, click the notification bell to alert you when a new video has been uploaded, just like this one, para updated kayo. Kasi meron tayong mga ina-update na mga videos, lalong-lalo na yung mga formulation ng research title natin. Meron akong ginawang template na ina-update ko yon. Okay? Para mas madali, mas mabilis, at mas nagiging detalyado. Okay? Yung paggawa, pag-formulate ng research title nyo. Check nyo yung video natin, nasa YouTube channel natin nyo. Thank you very much, everyone. If you have any friends who are writing the research paper,
share ninyo itong video na ito or any other video that is available in our YouTube channel para matulungan nyo din sila. Kasi talagang hindi po madaling magsulat ng research. Lalong-lalo na kapag wala kayong guide or background sa pagsusulat ng research. Maraming salamat po sa inyong lahat. Stay safe everyone. God bless. And I'll see you on our next video. Bye!